time lapse ng ulam. Sa gitna lang ako. Robot tayo. Popol ka na lang. Ako pare. Sa ano? Sa lagyan. Oo, parang tayo. Saka yung akin yung sa pare. Mapapagalitan eh. Paggalarang gala. Dilipat na lang tayo pag yung ano. Pumesto. Ay, lipat na talaga. Pag halimbawa, yung maglalagay na ng mga tagal nun, no? Madami yun. Ha? Ano? Time lapse lang ako ng ulap. Mag-umpisa na daw? Ano, gumagana kay Jamay? Ang tagal ng kulay, yung madami, oh. Saan? Ay, no? Yan, malapit na. Ito na yun, no?
makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Jason at Ann Camille, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway magibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ay umupo. Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubasa na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay upo. At mga kapatid, Jason at Anne Camille, our warmest congratulations and prayerful best wishes to you. Narinig ninyo siguro Jason at Anne Camille ang mga salita na wedding lasts for a day, but marriage lasts for a lifetime. It's not what you do on your wedding day that defines your marriage, but it's what you do every day of your life. At sinasabi po ng ating narinig mula sa Ebanghelyo, ang wika ng Panginoong Jesucristo mismo, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya kasama po yon upang maisakatuparan sa inyo itong salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So what gives meaning to your marriage is what you do every day in your life. At may payo din si San Pablo sa inyo mula sa unang pagbasa. Nasabi ni San Pablo sa mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At sinabi niya naman niya sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Sa pamagitan yon ay maisakatuparan ang wika ng ating Panginoong Jesucristo na ang inyong pagsasama ay for a lifetime, till death do you part. At nagmumula itong payo ni San Pablo sa mga mag-asawa sa kanyang pag-unawa kung ano ang simbahan at sino si Kristo sa simbahan. Para kay San Pablo, the church is the bride of Christ. Christ is the groom. Paano inibig ni Kristo ang simbahan? Inialay niya pati ang kanyang buhay sa kanyang minamahal. Ganon katindi ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Ginawa niya ang lahat. Inialay niya pati buhay niya sa kanyang minamahal na simbahan. At para kay San Pablo, ang mga babae, pasakop sila sa kanilang asawa na sila ay ibigin ng kanilang asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. So wives, do not just submit themselves for no reason at all to their husbands. They submit themselves to their husbands, to be loved by their husbands, the way the Lord Jesus loved the church. Yun po yung pinupunto ni San Pablo sa kanyang payo sa mga mag-asawa. At ayon kay San Pablo,
Si Kristo ang ulo ng simbahan. Ang simbahan ay katawan ni Kristo. At sa mga mag-asawa, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Parang hindi po patas kasi ang lalaki ang ulo, ang babae ang katawan. Ngunit ang talinghagan ni San Pablong yon ay galing din sa turo mismo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa paglilingkod, tungkol sa servant leadership. Para sa ating Panginoong Jesucristo, kung sino ang pinuno, kung sino ang pangulo o ang ulo, siya ang maglingkod sa lahat. Kaya nung nagtalo-talo ang mga alagad niya, who among them is the greatest in the kingdom of God? So sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you aspire for the greatness, if you aspire to be the greatest, you must be the servant of all. Kaya mula ngayon, Jason, sa araw na ito, ikaw ay magiging servant ni Ann Camille dahil ikaw ang ulo ng pamilya. Ikaw ang kanyang ulo. Kaya ikaw ay tagalingkod sa kanya. You become her servant from now on. And you will serve her the way the Lord Jesus served the church. Ginawa niya ang lahat. Pati pag-aalala niya sa kanyang buhay, sa kanyang minamahal na simbahan. May bias po si San Pablo sa payo niyang ito. And actually, St. Paul is after the welfare of the wives. Kaya it's not unfair for wives to submit themselves to their husbands. Actually it's for their advantage. Na pasakop sila sa kanilang asawa. Na sila ay mahalin ng kanilang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Sila ay pagsilbihan ng kanilang asawa tulad ng paglingkod ni Kristo sa kanyang simbahan. At sa pamamagitan noon, we ask for God's blessings upon you, Jason and Ann Camille. Nagawaran kayo ng masaganang pagpapala ng may akda ng inyong pag-iisang dibdib. Na may sakatuparan itong salita ng ating Panginoong Jesucristo mismo, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. May God, who is the author of your marriage, bless you. And may your marriage be a happy journey and a fruitful journey. Amen. Tumayo po ang Ann Camille, sa binyag at kumpil, nag-iisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Jason at Camille Ann at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Inihiling ko sa inyo ngayon, Jason at Ann Camille, na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Ann Camille, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jason na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Jason, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ann Camille na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng buong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father.
Minamahal kong Jason at Ann Camille, sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Niya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay. Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Jason, sumasangayon ka ba na maging may bahay si Ann Camille na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling? Opo, Father. Ama namin, kami po ay iyong loobin. Isa ng loob at utamin mula noon sa kaginawan at Hirapan. sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatnubay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbabasbas at pagbibigayan ng mga singsing at aros. Ama naming maawain, basbasan at pupupin ang iyong mga lingkod na si Jason at Ann Camille. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't ligapin ang iyong mga lingkod na sina Jason at Ann Camille. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katupatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ann Camille, kailanman kita pagtatas. Suot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jason, kailan may hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ann Camille, kailanman hindi kita pababayaan. Inalalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong pag-amin at pangakasunod ng ating kabuhayan. Sa ating sambayanay, tanggapin ninyo silang bukas palad bilang magkaisang dibdib mula ngayon hanggang wakas. Atin po silang pasalubungan ng masigabong palakpakan. Salamat po mga ninong at ninang, maaari na po kayong umupo. Inaanyayahan po ang mga abay na magsisindi ng kandila. Ang mga abay na maglalagay ng belo sa bagong kasal. Ang mga abay na maglalagay ng kordon sa bagong kasal. Magsitayo po ang lahat maliban sa bagong kasal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni Jason at Ann Camille.
Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan ang iyong pinagsamang di na mapaghihiwalay upang sa dami ng mga anak sa iyong sambayanan ay maidangal ang pagtatalik ng mga kinasal. Ikaw ang lumikha sa sansinukob at ikaw rin ang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob upang sa pagdami ng mga tao ay iyong ikalugod na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayan ng kinuukop sa pamagitan ni Kristo na sa tanay tumubos. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Tayo po ay lumuhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga nagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga nagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama niya si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat maliban sa bagong kasal. At turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ipanalangin sa Ama nating banal ang mga bagong kasal na nangangakong magmamahal. Nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay maisakatuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirap na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang ipinapahiwatig mong lubusan ay maglalahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman inihiling namin na sina Jason at Ann Camille ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang piging mong bigay. At sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pagkikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Ann Camille upang bilang asawa ni Jason at bilang ina ng magiging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gawin din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Jason upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Ann Camille at amang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang pighing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa bagong kasal. Tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng pagkahain na aming ginaganap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni na Jason at Ann Camille. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Habilin po sa inyo mga bagong kasal. Mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Ann Camille, pag-ibig mo ay patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Jason, may bahay mo ay ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Jason at Ann Camille, yumuko kayo habang iginagawan ng pagbabasbas. Ang Diyos Amang makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo'y sisilang at ng kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At kayong lahat na natipon-tipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mga kapatid.